Joke lang, baka magtampo sa akin eh. Nagbibiro po kasi sa bahay kanina yata ng umaga. Kasi nakikinig siya ng music. Kasi sabi ko mas maganda na kumanta. Sabi niya pag kumakanta, sabi hindi parang umiiyak yan. Siguro hindi nga iyak baka atungal pag kumanta. Okay. Hindi ko po na-spoil ang birthday celebration ni Lucas. Joke lang po yun. Pero sa totoo lang, medyo 120 yata ang boses ng aking ano. Pero ganyan din naman si Joyce Naalala ko pa si Joyce unang kumanta, tapos ay pinidesize ng ina pagdating sa bahay. Kumanta po siya sa church. Sabi nung pare na anak 120, parang latang nababasag. Galit po, ayaw na, di na raw po siya kakanta kahit kailan. Pero may solusyon po, pinag-aral po siya namin ng voice lesson, kaya natuto. So, pwede ka mag-aral ng voice lesson kung gusto mo. Okay, so, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ako po yung nagpapasalamat din sa Panginoon dahil last week is one of the most challenging week po sa aking buhay. Punong-puno ng schedule, punong-puno ng struggle, ng challenges, at gusto mga po mag-give up na sabi ko na kay Pastor Andy, ikaw mo magsalita. Pero alam ko po yung topic kasi matagal na po nakapost yan dyan at ako ba yung nag-aaral na it's all about one of the messages is all about overcoming. Christians are overcomers. So challenging po sa akin yun. So purihin po ang Diyos. At ngayon po sa ating pagpapatuloy ay ang ating pong talata ay makikita po natin sa 1 John chapter 5 verses 1 to 12. Alam niyo po, ang ating pong pag-aaral sa aklat ng John ay papadating na dun sa climax. At habang papadating ko sa climax, dahil nasa chapter 5 na po tayo, papasarap ng papasarap at papatindi ng papatindi yung ibinibigay kong mensahe ni Apostol John. Alam naman po natin na natutunan natin sa mga naunang sharing nating pag-aaral, maraming challenges po sa iglesia o sa mga mananampalataya sa Ephesus. At ito pong sulat ni John ay ginawa niya na siya po ay nasa kulungan in the Isle of Patmos. At ngayon po ay nasa stage tayo sa chapter 5 na marami na sila pong narinig na mga maling turo. Sa chapter 1 ay pinaliwanag po doon ni Juan kung ano yung tunay na katuruan na naranasan mga mananampalataya. Naginugulo po ng mga nagtuturo ng kabalaan patungkol po sa Biblia. At ngayon po, sa chapter 5 ay pinakita po dito ni Juan, sinasalarawan na kung ano ba ang pagkakaiba ng kambing at lupa, parang ganun, para ma-distinguish po natin. So, pinakita po dito ni Juan at ito ang ating tatalakay sa chapter 5 verses 1 to 12. At bago tayo mag-isa, tayo po sandalin niyo mo at tayo kayo nananalangin. Ama namin Diyos na dakila, purihin ka o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat Ama dahil merong isang araw sa isang linggo na tinakda mo upang kami sama-samang magpuri sa iyo. Sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang sa gayong Panginoon ay mapahayag namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Dalangin po namin Ama sa umagang ito ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang siya po namin tunay na maging tagapagturo at magbigay sa amin ng bukas na puso at isipan upang makita po namin ang pagpapala at mensahe na nais mo pong ibigay sa amin ngayong umaga upang sa gayong Panginoon ay matupad ang naisin mo sa buhay ng bawat yan sa amin na kung ito po ay ilalapat at isang bubuhay na yung Panginoon ay mamumuhay kami ng may katagumpayan at nagbibigay ng dualhati sa iyong pangalan. Purihin ko, Diyos at muli, ang pangalan mo lamang ang mataas sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya yung basahin ko muli ang mga talataan sa wikang Ingles at ito ay sa salin na NIV. Everyone who believes that Jesus is the Christ. Ganun pala ako dito. Kasi siya yung lang ako. Medyo bagong gadget ko ito sa akin at ako nagsasanay. But everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves His child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying His commands. This is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Verse 6, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. It is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept that man's testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, and he who does not have the Son, but does not have life. Alam niyo mga kapatid, ang sitwasyon dito po sa chapter 5 ay parang ganito. After na maturuan yung mga mananampalataya sa Ephesus ng katotohanan, ay may pumasok na nagtuturo ng mali. At alam naman po natin na isa sinasabi nila na si Kristo ay totoo, ay tao lang. At nalagay lang siya doon sa sitwasyon na pagiging Diyos ay nung siya ibautismuhan. At marami pong ibang maling katuruan. So, parang ganito ang sitwasyon po ng mga tao. Naturuan ka ng tama, and then later ay may nagturo ng mali. At pag-alis ng nagturo ng mali, may katanungan ka minsan sa iyong isip. Nasaan ba ako ngayon? Saan ba talaga ang tama? And in the same case na nangyayari po ngayon. Naturuan tayo, may nagturo na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Totoong tao at totoong Diyos. Tapos may lalapit sa atin, hindi, tao lang si Kristo at ang galing din magpaliwanag. Di ba? At minsan may lalapit pa sa atin, hindi naman totoo ang impyerno Dito lang talaga yung impyerno. Di ba? At dito rin yung langit, kaya may mga nagpipili ng magandang bahay. Dahil pagdating ng panahon, diyan kami titira. So, pag hindi matibay yung ating pananampalataya, abay magtatanong ka nga sa iyong sarili. At minsan totoo nangyayari po yan. Dahil may nakita ko na ganun. Kasama ko dati, Jesus is Lord, Jesus is God. Lumipat sa Jesus is Man. At nakakagulat. So mga kapatid, dito sa ating mga talataan, salamat sa Diyos, dahil ang Christianity ay katotohanan. At ito po yung katotohanan na pinapakita ni Pablo sa mga talataan, ni Juan sa mga talataan ito. At meron po akong dalawang puntos na nais ko sa inyong bahagi patungkol po sa sinulat na ito ni Pablo. Ang una po ay makikita natin dun sa verses 1 to 5. Dahil sabi ko nga po, hinihiwalay dito. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung ating paniniwalaan, yun ang nagde-determine ng ating kilos. Naniniwala po ba kayo doon? That our faith affects our action. Kung ano yung ating paniniwalaan, naapektuhan nun yung ating pananaw, naapektuhan natin yung desisyon, naapektuhan kung ano yung ating mga ginagawa sa buhay. At so mga kapatid, faith in the Son of God dictates our conduct. Yung pananampalataya natin sa anak ng Diyos na si Kristo ay nagdidictate
o siyang nagtitimpla ng ating kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo kumilos. At sa ating talataan, meron pong tatlong pinakita dito si Pablo na kung paano tayo kumilos. Una, doon sa verses 2 to 3, ang sabi po rito, this is how we know that we love the children of God. That we love the children of God by loving God and carrying out His commands. This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Faith in Jesus Christ dictates our action towards God. Of course, mga kapatid, kung hindi tayo naniniwala kay Kristo, wala tayong relationship sa Diyos, ano yung action natin towards God? Di ba ba? Simple lang po natin kahit sa ating mga magulang. Di ba? Kung hindi tayo naniniwala na ito ang tunay nating magulang, paano ang ating action sa Kanya? Di ba? So mga kapatid, ang sabi po ng mga talataan, yung faith natin sa kay Kristo, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. So this is love for God, to obey His commands. So mga kapatid, ano ba pag sinabi ng ating Panginoon? Ano ibig sabihin dito? Paano natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos? Ano mga kapatid? Merong ibinigay na napaka-importanting utos ng Panginoon. The two greatest commands. Alam po natin, di ba? Na matagpuan natin sa Mark chapter 12 at verses 29 hanggang 30. At ngayon po sinasabi, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Of course, may second point po. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no command greater than this. So mga kapatid, paano ba natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos? Sinabi po rito. Alam niyo, napakahalaga po ng utos na ito. Kung papansin natin doon sa verse 21, sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Inunit po niya yung salitang Lord. At napakahalaga nitong utos na ito para sa mga mananampalataya. Ang sabi pong una rito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ano pong ibig sabihin nito ng ating Panginoon sa Kristo? Ibig sabihin po nito, with all your heart, with all your soul, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon dapat ay punong-puno ng damdamin, punong-puno ng passion. Diba? I don't know kung nabanggit ko sa inyo yung salitang passion. Diba? Yung passion po ay nagdidikta ng ating action. The passion dictates our conduct. The passion dictates our decision. Kung ang passion mo ay pagluluto, ano ang ating mga ginagawa? Naghahanap tayo ng mga recipe. Diba? Pinag-aaralan natin ang iba't ibang luto. Kung ang passion mo ay basketball, kahit mahaba ang pila, magpipila ka para manood ka ng basketball. Hindi lang yun. Kahit mainit, naglalaro ka ng basketball. So, bawat decision mo, naapektuhan ng passion mo. And the same thing with this. If we love the Lord with all our heart, with all our soul, yung bawat desisyon na ating ginagawa ay sinasanggunin natin sa Panginoon. Hindi po tayo gumagawa ng desisyon na hindi natin po ito sinasanggunin sa Panginoon. Dahil yun po yung ating passion. Yun yung nagdi-dictate ng ating desisyon. May nagpatuto po kanina, Sunday, kailangan kong magsimba kahit may nag-aayang iba. Hindi ibig sabihin ng passion. Yung mga subongero, anong passion? Sabon. Kaya kung mabuti pa nga yung sabongero daw, pag umalis ng bahay pag-linggo, pagpunta ng sabungan, may dalang manok. Pero yung mga Kristiyano, pupunta ng simbahan, marami, walang dalang Bible.
Kung passion natin ang Panginoon, kung passion natin ay ang Diyos, yung pagmamahal sa Diyos, meron tayong dalang Bible. Hindi naman pag passion natin ay gadget. Kung merong gadget na bago gusto nating magkaroon di ba? Maganda yan. Alam mo po, hindi ko po passion ang gadget. Napilitan lang ako bumili ito dahil tingnan ko nga kung makakatulong sa aking busy schedule. Pero, kaya nga po pinag-aaralan ko pang mabuti. So mga kapatid, ganun dapat yung ating conduct. If we truly love God, dapat we are a passionate Christian. Na yung ating ginagawa, nadidiktahan ng ating passion na yun. Pag may Bible study, may Bible study. Diba? Uunahin natin yun. Okay? Mayroon pag naging passion natin ay boxing. Diba? Pero maganda rin, exercise. Diba? Huwag nyo gagamitin sa iba. Diba? Okay. So, mga kapatid, heart and soul, the Lord means we should love God passionately. Pangalawa, ang sabi po rito, ang sabi dyan, with all your mind. Love the Lord your God with all your mind. Ano yung kanta? Sabi niya, parang may kanta na alala ko Ikaw na lang ang nasa sa isip. Babayang may kanta nun, ano? Alala nyo? Alam nyo, ito ay nililiyag lang natin. Uy, nagandahan ka, nasa sa isip na parati. Pero alam mo, yung Diyos na nagmahal sa atin, na ibinigay yung kanyang buhay, He gave all that He has. Hindi ba pwedeng mahalin natin with all our mind? Loving the Lord with all our mind, ibig sabihin, is with all our psyche. Alam, ibig sabihin ng psyche, yung buong pag-iisip na talagang inikilala mo siya, inaalam mo siya, nagbabasa ka tungkol sa Kanya hanggang ma-overwhelm ka, ganito pala siya kadakila, ganito pala siya kabuti, ganito pala niya ako kamahal. Diba? Nandun yung pagkauhaw na gusto mo siyang makilala talaga ng mas malalim. Kaya mga kapatid, makikita mo sa mga mananampalataya kung mahal talaga niya ang Diyos with all His might o with all His psyche. Bakit? Pag-attend ng prayer meeting, imposibleng wala siyang participation kahit hindi lang nabasa yung talata. Kasi, kinikilala mo yung Diyos Kinikilala mo siya. At minsan, mapapuna mo, nakaka-overwhelm yung kanyang mga sinasabi sa salita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Kaya na po yung ating tagapagpaawit, napuna na siya inaluha. Pero, alam mo ba kung uunawain natin yung inaawit natin? Ang sabi, Jesus, you are my healer, you are my savior, you are my strength. Yung tao nga, na-in-love ka, hindi mo wala sa isip mo, hindi naman yung strength mo, hindi naman yung healer mo. Diba? But how much more the Lord, our God. Loving the Lord with all our mind, with all our sight. Anong ibig sabihin pa po ng with all our mind? Kasi kailangan mayroong intentional and intellectual kang effort para maipakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Si David nga po, sabi niya sa Psalms 103 verses 1 to 2, sabi niya, Praise the Lord, O my soul, or my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Pinapausap niya yung sarili niya. Hindi po ba intellectual, hindi ba mind yun? Kinakausap niya yung sarili niya. Abay David, purihin mo ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Pag tinatamad tayo mag-pray, aba, Reynaldo, mag-pray ka. Pag hindi tayo makakasimba, may ibang nag-aaya, aba, Reynaldo, unahin mo ang Panginoon. Dahil siya'y Panginoon mong Diyos. Diba? So, importante yung kinakausap din natin yung ating sarili. Alam mo, nung one of our lesson, nung ako kaya nag-MBA, is that meron kaming presentation sa marketing. Minsan, nag-consult kami sa aming professor. Sir, paano yung parang hindi naman kami marketing person, technical person kami. Parang hindi yata kami ganun kahusay magsalita sa unahan. Nag-present ng presentation about marketing. Alam mo, tinuruan niya kami. Sabi niya, isasaytin mo yung sarili mo, talk to yourself. Sabihin mo,
Kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan. You will take a deep breath, and then sabihin mo, Reynaldo, kaya mo yan. Di ba? Yun ay serious na intentional talaga na gusto mo talaga in your mind na makuha mo yun. Gusto mo makuha. And the same thing sa ating Panginoon. Minsan, maraming challenges, di ba? Maraming tukso. Di ba? Minsan, yung init ng ulo, naapektuhan yung ating relationship sa Panginoon. Reynaldo, hindi dapat ganyan, mali yan. Talk to yourself. Pero huwag nang gagawin nyo pag nasa kalsada kayo, ano ibang nakikinig. Dapat nasa student kwarto lang yun, o sa sarili mo lang, di ba? Pag ginawa po niya dyan nasa kalsada, baka wala na po tayong ma-invite dito sa GBCC. Ay, mahirap palang magsimba dyan. Dahil medyo pinakausap na yung sarili. Di ba? Hindi po yun. We should love the Lord our God with all our mind, with all our psyche. And second, love the Lord our God with all our strength. Ang ibig sabihin po yan mga kapatid, ay hindi yung strength na malakas ka kumawit, nandun yung strength, o yung magpapalaki pa ng katawan, yung strength, pagbuhat ng barbell, I can carry 150 pounds, hindi po yun. Ang ibig sabihin po ng love the Lord your God with all your strength means love the Lord our God or your God with all our produce. Yung lahat ng bunga ng ating pagpapagal, yung lahat ng bunga ng ating kalakasan, dapat po ay pinapakita natin doon yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya po nagpatutungo, salamat sa Panginoon, nag-champion ako sa ganito, nanalo ako sa ganito, salamat sa Panginoon, dahil yun po ang tamang attitude. Salamat sa Lord. Pero salamat sa Lord, tumama ako sa loto. Hindi po gano'n. Salamat sa Diyos. Nalagpasan ko yung mga test, mataas yung aking grades. Salamat sa Diyos, ako na-promote. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero, mga kapatid, more importantly, salamat sa Lord dahil ako na-promote. Mas maganda po siguro, maranasan din ng Diyos yung bunga ng ating promotion. Di ba? So, sabi nga po is yung faith without work is dead, yung pag-ibig na walang action, ay walang, parang hindi maramdaman. Di ba? So, kailangan pa natin papakita yung pagmamahal natin sa Panginoon with all our produce. Diba? That's why we give for the Lord. And we honor Him with all our, with all that we have. Sa ating trabaho, ang ino-honor po natin ay ang ating Panginoon. So mga kapatid, that's one. Love the Lord, yung loving o yung our conduct towards God. Second is towards others. I want everyone who believes that Jesus is the Christ, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves His child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying His commands. So mga kapatid, ang una na nagiging epekto ng ating behavior, ng ating pananampalataya sa Panginoon ay yung pagmamahal natin sa ating kapwa. And of course, the context here, I believe, is that towards the Christian. Ito po yung sulat ni Paul, ni John. Pero nais po ng Diyos na yung pagmamahal natin sa Diyos ay kadugtong yung pagmamahal sa kapwa. Kaya nga po sinabi po ito doon before, sa una pa lang doon sa 1 John chapter 4, verses 19 to 21, sinabi na po ito, ang sabi doon, we love because He first loved us. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has not seen, cannot love God, whom he has not seen, and He has given us this command: whoever loves God must also love his brother. Ang sabi po dun sa verse sa una, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying His command. Dun sa chapter 4 po, and He has given us this command: whoever loves God must also love
his brother. Ano po dito ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa, lalo na po sa mga kapatiran, hindi pwede pong maghiwalay. Katulad po sa katauhan ng ating Panginoon Kristo, Jesus Christ, Jesus being man, and Jesus being divine, being the Son of God. Hindi po pwedeng maghiwalayan. Yan nga po ang tinuturo ng mali ng iba na pinapaghiwalay nila yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo at yung kanyang pagiging Diyos. Hindi po pwedeng maghiwalay yun. Kaya nga po yung namatay sa cross ay hindi lang po tao yun. Dahil kung tao lang yung namatay sa cross, hindi po niya pwedeng dalhin at tumusin yung ating mga kasalanan. Naalala ko po yung klase namin sa Acts class. Dahil hindi ang aking paniniwala nung una. Sabi sa akin yung aming teacher, hindi ka makakapala sa ordination pag yan ang paniniwala mo. Kung tao lang ang namatay sa krus, paano malilinis ng mga ating kasalanan? Hindi na po natin problema yon kung paano namatay si Kristo sa krus, being both human and God. Wala pong imposible sa Diyos. At doon nga po pinapakita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ngayon ang tanong, katulad ng tinanong ko kanina, paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa, specifically sa ating brothers and sisters? Mga kapatid, nang ibigay po ng ating Panginoon Kristo yung second commandment, sabi, love your neighbor as you love yourself. Ito po ay kinote niya sa Old Testament, sa Leviticus 19, verse 18. At ayun mga kapatid, during that time, and even the time of Jesus, may problema po nila kung paano ipapakita yung pagmamahal sa kapwa. Kasi problema nila, anong ibig sabihin ng neighbor? Diba? Pinagtatanunan po yan ng mga teachers of the law before, kasi para sa kanila, ang brother o neighbor sa kanila ay yung kapwa lang nila Hudyo. Outside of that, hindi na nila neighbor o hindi na nila kapwa. So, kaya ang ating ang Panginoon Kristo ay nagturo ng isang parable tungkol dun sa the Good Samaritan para makita ng mga Pariseo o ng mga Hudyo kung sino yung neighbor. Diba? At alam po natin yung kwento ng the Good Samaritan. At kung ating pong isa-summarize yun, ay ganito. Hindi ang tanong ay sino yung aking neighbor. Hindi ang tanong ay kung sino yung aking kapwa. Ang tanong, ako ba'y nagiging kapwa? Ako ba'y nagiging neighbor sa mga tao sa aking paligid? Sa mga kapatid, loving our neighbor or loving others essentially means loving people around us. And loving people around us, especially Christians, means loving God. Kung papansinin po natin, iniligay niya second importance yung command na yon. Pero sa totoo lang, iisa lang po yun at hindi pwedeng maghiwalay. Because loving God means loving people. Kung papansinin po natin yung 10 commandments, ayon po sa mga Bible scholars, there are about more than 600 commands or laws in the Bible. And then trinim down niya yung sa 10. At yung sa 10 commandments ay trinim down niya sa 2. Pero kung susumahin po natin ngayon, pwede natin i-trim down yan sa 1. Loving God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, is also loving people. Dahil ang pagmamahal natin sa tao ay physical manifestation ng pagmamahal natin sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? Naalala ko nung una kaming magkaroon